Good morning guys. Semen retention. Ang semen retention, ito yung ginagamit ng mga sinuunang stoic o yung mga sinuunang warrior. Ayan. Ginagamit din siya sa sports like boxing, MMA, basketball na before sila lumaban or before sila maglaro, nagsisemen retention sila o hindi sila nagpapalabas ng similya. Kung mapapansin nyo, kung palagi kayong naglalabas ng similya, ayun, mapapansin nyo na palagi kayong nanghihina, lupay-pay, ganyan. Bali, ito, malaking benefits kasi yung pagsisemen retention o hindi pagpapalabas ng similya. Napag-aralan na rin sa science yan. Yan. Ito yung 4 benefits ng semen retention. Number 1, mental health. Si mental health, yun, improve focus. Kung mapapansin nyo, yung dating nalilito kayo o hindi kayo makapag-focus sa isang bagay, pag lagi kayo nagsisemen retention, mas madali nyo na lang napopokus yung isang bagay. And yun, increase motivation. Yung dati kasing palamya-lamya kayo, ngayon, kung lagi ka nagsisemen retention, kaya nitong ma-increase yung motivation. Kumbaga, parati kang motivated. And then, reduce anxiety. Yan. Nababawasan ito yung pag-aalala o yung mga pagkabalisa. Yan, pag palagi kayo nagsisemen retention. And then, enhance self-confidence. Yan. Pansinin yan, subukan nyo mag-semen retention. Habang naglalakad kayo, mapapansin nyo parang confidence kayo, parang pakiramdam nyo buo loob nyo. Ibig sabihin, yung parang wala kayong, kumbaga hindi naman sinasabing wala kayong pakialam sa paligid. Parang nararamdaman nyo na, yun, buo yung loob nyo, confidence kayo. And then, number 2 sa physical health naman, ini-increase nito yung energy level. Kumbaga, dahil hindi ka napapalabas ng similya o nagsisemen retention ka, ini-increase nito yung level. Ayan, kung mapapansin niyo yung yung skin. Ayan, dahil hindi na nalalabas yung protina, napapansin niyo yung clear skin o yung pagkinis ng balat. Tapos, sa mga lalaki kasi, sabi sa ating mga lalaki, ang pagsisemen retention kasi kung mapapansin nyo, pag madalas nyo ginagawa yung semen retention, yung deeper voice, ibig sabihin yung paglalim ng boses, mas nakaka-masculine kasi yung pagsisemen retention o yung pagpipigil sa sarili. Yan. And then, spiritual health. Yan. Bakit ko nasabi na spiritual health? Yung pagsisemen retention, kakaibat kasi yan yung yung hindi mo pagnanasa. Yan. Kung mapapansin mo, yung mga taong nagtitrain o nagfo-focus sa semen retention, kung makikita sila ng, halimbawa, ng mga babae, ng mga magagandang babae, kumbaga yung respeto o yung respeto nila, parang, syempre, yung pagiging hayok sa laman, yan, parang na sa kanila, parang hindi na sila ganun, yan. Kasi syempre, nagsisemen retention ka nagiging, mapagpigil ka sa sarili. Kumbaga, sa ganun, magiging mas malapit ka sa Diyos. Kasi nga, kahit sa Biblia, yung pagpipigil sa sarili o pagsisemen retention, kasama yan. Yan. Kaya yung sinasabi nilang spiritual health. Yan. Sa sexual health naman, pansin nyo, pag lagi kayo naglalabas ng similya, na pansin nyo, mas malagnaw siya. Tsaka, syempre, mas siya, kumbaga, hindi siya, yung sa sex drive kasi, hindi siya masyadong active. Well, pag lagi niyong pinapractice yung semen retention, pansin niyo yung pagiging yung dopamine or yung
hormones, mas lalo kasing tumataas yung hormones ng mga kalalakihan. Pag lagi nila ginagawa yung ganun. Yun lang, salamat.